Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Marami sa mga Hudyong dumalo kina Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at sumampalataya sila sa Kanya. Ngunit may ilan sa kanila na pumunta sa mga Pariseo at ibinalita ang ginawa ni Jesus. Kaya't tinipon ng mga punong pari at mga Pariseo ang mga kagawad ng kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Kanilang sinabi, "Ano ang gagawin natin? Gumagawa ng maraming himala ang taong ito. Kung siya'y pababayaan nating magpatuloy sa kanyang mga ginagawa, maniniwala sa kanya ang lahat. Paparito ang mga Romano at wawasakin ang ating templo at ang ating bansa." Ngunit ang isa sa kanila, si Caifas na siyang pinakapunong pari ng taong iyon, ay nagsabi, "Wala kayong alam. Hindi ba ninyo naiisip na mas mabuti sa inyo na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan kaysa mapahamak ang buong bansa?" Hindi mula sa kanyang sarili ang sinabi niyang ito. Bilang pinakapunong pari ng taong iyon, nagpahayag siya ng propesiya na dapat mamatay si Jesus alang-alang sa bansa. At hindi lamang para sa bansa, kundi upang tipunin ang mga anak ng Diyos na nasa iba't ibang dako. Mula noon, pinagplanuhan na nila kung paano maipapapatay si Jesus. Dahil dito, si Jesus ay hindi nahayagang naglakad sa Judea. Sa halip, siya'y nagpunta sa Ephraim, isang bayang malapit sa ilang, at doon muna tumigil kasama ng kanyang mga alagad. Nalalapit na ang pista ng Paskwa. Maraming tagalalawigan ang pumunta sa Jerusalem bago sumapit ang kapistahan upang isagawa ang seremonya ng paglilinis. Hinanap nila si Jesus at habang sila'y nag-uusap-usap sa templo, sila'y nagtanungan, "Ano sa palagay ninyo? Paparito kaya siya sa pista?" Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay resolution. Sa buhay ng tao, may mga sandali na hindi na tayo maaring manatiling neutral. May mga pagkakataon na kailangan nating pumili, magpasya, at tumayo sa isang paninindigan. Hindi na sapat ang makinig lamang. Hindi na sapat ang mag-obserba lamang. Kailangan nating pumili kung saan tayo papanig. Sa Ebanghelyo ngayon, malinaw na ipinapakita ang ganitong sandali. Isang sandali ng matinding pagpapasya. Pagkatapos ng himala ng muling pagkabuhay kay Lazaro, maraming tao ang naniwala kay Jesus. Ngunit hindi lahat. May ilan na pumunta sa mga Pariseo upang isumbong ang ginawa niya. At mula sa puntong iyon, nagsimula ang isang seryosong plano, ang patayin si Jesus. Dito makikita ang dalawang magkaibang tugon sa iisang pangyayari. Iisa ang himala, iisa ang katotohanan, ngunit dalawang magkaibang pasya, ang maniwala o ang tumanggi. Ito ang realidad ng buhay. Hindi ang katotohanan ang nagbabago. Ang nagbabago ay ang tugon ng tao sa katotohanan. Ang bawat isa sa atin ay dumaraan sa ganitong sandali. May mga pagkakataon na malinaw ang kabutihan, malinaw ang katotohanan, malinaw ang tawag ng Diyos, ngunit kailangan pa rin nating pumili, magkaroon ng resolusyon. Pipiliin ba natin ang liwanag o ang dilim? Ang katotohanan o ang kaginhawahan? Ang Diyos o ang sarili? Sa Ebanghelyo, nagtipon ang mga pinuno ng relihiyon at nagtanong, "Ano ang gagawin natin? Marami ng himalang ginagawa
ang taong ito. Pansinin natin, kinikilala nila ang mga gawa ni Jesus. Alam nila na may kabutihan sa Kanya. Ngunit sa halip na tanggapin ang katotohanan, pinili nilang protektahan ang kanilang pangsariling interes. Ito ang panganib ng pusong sarado. Kahit malinaw ang katotohanan, pinipili pa rin ang sarili. Sinabi ni Caiaphas na punong pari, mas mabuti pang mamatay ang isang tao para sa bayan kaysa mapahamak ang buong bansa. Isang pahayag na tila praktikal, tila makabayan, ngunit sa likod nito ay isang malalim na trahedya. Ang pagtanggi sa mismong Diyos na nasa kanilang harapan. Ngunit sa misteryo ng plano ng Diyos, ang masamang balak ng tao ay naging bahagi ng kaligtasan ng sangkatauhan. Ang kamatayan ni Jesus ay naging daan ng buhay. Kaya nga ito yung paradox dito sa ating pananampalataya. Ang krus na simbolo ng kamatayan ay naging simbolo ng kaligtasan. Ang ebanghelyong ito ay nag-aanyaya sa atin na suriin ang ating mga resolusyon sa buhay, yung mga pasya at desisyon. Minsan alam natin kung ano yung tama, ngunit pinipili natin ang mas madali. Minsan alam naman natin ang tawag ng Diyos, ngunit pinipili natin ang mas komportable. Minsan naririnig natin ang kanyang tinig, ngunit pinipili nating huwag itong pansinin. Ang Kwaresma ay panahon ng malinaw na paggawa ng resolusyon sa buhay. Isang paanyaya na bumalik sa Diyos, hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Hindi sapat ang malaman ang Ebanghelyo. Kailangan natin itong piliin. Sa huli ng Ebanghelyo, sinabi na si Jesus ay hindi na hayagang naglakad sa gitna ng mga tao. Siya'y umalis at nagtungo sa isang lugar malapit sa ilang. Samantala, ang mga tao ay patuloy na naghahanap sa Kanya. May tanong sa kanilang isipan, pupunta kaya siya sa pista? Ito ang larawan ng tao. Naghahanap sa Diyos, ngunit hindi laging handang tanggapin siya. Ang tanong para sa atin ay hindi kung nasaan si Jesus. Ang tanong ay, nasaan kaya tayo? Handa ba tayong piliin siya? Handa ba tayong tumayo sa katotohanan kahit tayo'y mahirapan? Handa ba tayong isuko ang sarili nating plano para tanggapin ang kanyang kalooban? Sapagkat ang buhay ay hindi lamang tungkol sa kaalaman. Ito'y tungkol sa ating desisyon, sa mga pasya, pagpili, o sa resolusyon. At ang ating mga pasya na humuhubog sa ating pagkatao at sa ating patutunguhan, sa huli ang Kwaresma ay hindi lamang panahon ng pagninilay, kundi panahon ng pagdedesisyon at paggawa ng resolusyon sa buhay. Isang paanyaya na piliin si Kristo, hindi bukas, hindi sa susunod, kundi ngayon. Kaya nga magnilay tayo. Sa mga mahalagang sandali ng ating buhay, pinipili ba natin ang kalooban ng Diyos o ang sarili nating kagustuhan lamang? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, sa gitna ng aming pag-alinlangan, tulungan mo kaming gumawa ng tamang pasya. Bigyan mo kami ng lakas ng loob na piliin ka kahit mahirap. Nawa ang aming buhay ay maging patunay ng aming pagtugon sa iyong tawag. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.